What's up guys? May gagawin tayong electric fan. Wall fan pala to. Galing Malabon pa to kay Kuya Pando. Shout out kay Kuya Pando. Ito yung electric fan mo. Repairin natin kung kakayanin kasi matagal na stock to. Tsaka maluwag naman yung kanyang shafting, pero ang tinisting namin doon sa Malabon, hindi umiikot. Umuugong lang siya. Kaya nakapag-desisyon ako na palitan ko muna to ng bushing. Bushing lang. Yan, test ko muna kung okay pa yung motor. Ayan, may nare-reading tayong 0.7. 0.7 mega ohms. Doon parang napansin ako doon sa kanyang reading kasi mega ohms. Pero subukan pa rin natin. Subukan nating palitan ng bushing, baka okay pa to mga parts. Ngayon lang ako ng reading na mataas. Mega ohms. Ang kanyang reading 0.7 mega ohms. Dapat lang yun, 0.7 key ohms. Pero subukan pa rin natin kasi umugong naman siya. Ayan, linis muna tayo kasi makapal ang libag. Ayan, ilawan natin para makita. Ayan, linisan muna natin para siguro hindi na makahinga ito kasi grabe, kapal ng dumi. Yan ngayon mga parts, test natin ulit. Tingnan din ulit yung reading niya. Kung ganun pa rin. Ayan, kita oh, mega ohms. Taas talaga ng reading. But subukan pa rin natin. Malay natin, gagana ito. Saka na tayo magpalit ng motor kasi wala rin tayong bagong motor. Kaya susubukan lang natin to kung gagana. Pag ayaw niyang gumana, di palitan na natin ng motor. Yan ang mga parts, testingin natin. Nakasaksak na yan.
Ayan, dikit lang natin dito sa linya ng tatlong wire. 1, 2, 3 to. Ito si speed. Ayan, wala siyang ikot. Ayan, dinulungan ko na yan. Hindi lang makita yung kamay ko. Ayan, pinihit ko yan. Pero ayaw niyang umikot. Umugong lang. Ayan. Ayan o. Ganyan. Yung tinisting namin yan sa Malabon. Ganyan din yan. Umugong lang. Tapos hindi siya makaikot. Bago na yung kapasitor, guys. Ayan, tinanggal ko muna. Para buksan natin at palitan na natin ng bushing. Pag pinalitan natin ng bushing na at ayaw pa rin yung gumana, alam na motor na ang sira nito. Yan, baklasin muna natin tong kanyang kapasitor. Babaklasin natin ito lahat. Palitan natin ng bushing. Ano guys, bumili tayo ng bagong lock sa bushing kasi yung lumang lock niya naputol na yung kanyang yan, yung tatlong nakausli na yan, bent niya putol niya, kaya nakabili ako ng bago kasi hindi na may kabit yun. Kaya pagka ganito kasi pag lagi ng binubuksan nagalamat yung niya paa, yung kanyang pinakalock. Ito isa, okay pa yun, gamitan natin ito para maganda yung lapat niya. Ito yung bushing na isa, bago na yan guys, yung bushing na yun. Sira lang yung lock niya pagbalik ko, putol na yung paa. Ito, bago na to. Yan. So yan, gamitan natin ng bolt and nut para pinaka holder niya. Saka natin itupi ang kanyang mga lock. Pitin natin ito. Yan, para ganda yung lapat niya. Huwag mong higpitan masyado mga parts kasi baka ano naman yung lock niya, masobrahan, lulubog, madisalay na tuloy. Yung tamang higpit lang na hindi na siya gagalaw. Huwag masyadong persado. Ayan, pukpukin ng lock. Ayan, tupi lang yan. Dahil lang yan kasi may mga butas na. Lulusot mo lang yung paa, yung lock, pinaka-lock. Tapos pukpukin mo yung mga nakausli. Ayan, check natin. Ayan, huwag ng konti. Ipitit pa natin kasi pukpukin natin ulit. Ayan, okay na. Tanggalin na natin. Ganyan lang magkabit guys ng ganito. Kailangan mayroon kang bolt and nut na M8 pasok sa butas ng bushing. Ayan, matigas na, hindi na mahawi. Pag
kinakamay, hindi na madala. Tigas na siya. Tingin sa kabila, ayusin din natin to. Yan, tinisting ko lang ipasok pero medyo maluwag yung isa, kaya gamitan natin ng isa yung bolt na nut. Tanggalin mo natin itong kanyang gearbox, saka natin ipasok itong ating tools. Ayan, para mahigpitan natin siya, maayos natin mga lock niya pagkatupi. Baka lang dito, align ng konti, kaya hindi siya makaikot siguro lang. Kaya ayusin na natin para hindi natin magduda dito. Pag okay na dito, okay na to dito, posing, tapos ayaw pa rin yung gumana, tapos bago din ng kapasitor, alam na, motor talaga. Kaya yan, subukan na lang natin mamaya. Guys, testing na natin. Bago na nga nito, kapasitor, tsaka bushing. Ayan, saksak natin. Ayan, na-connect na yan guys. Ayun, maandar pero kailangan itulak, at saka napakahina, wala siyang pwersa. Kailangan tulungan pa para umikot. Parang umiinit na agad yung motor. May tama nga ito. Ayan pag pinigilan mo, napipigilan. Dapat hindi. Ayan, kung okay yung motor niya, dapat malakas yan. Dapat lumalaban siya.
Pero hindi. Wala siyang lakas. Ayan. Kanina, unang testing, hindi siya umiikot. Tumugong lang. Ngayon, umiikot na siya pero tutulungan. Ayan. Talagang alam na. Palitan na natin ito ng motor. Tsaka tingnan nyo guys, testerin natin yung kanyang kapasitor para maniwala kayong bago to. Ayan 1.4 microfarad. Yan. 1.5 yan guys. Itong kapasitor na to 1.5. Kaya 1.4 ayos pa 1.5 na nga. Kaya motor talaga. Simula pa lang nudan ako pero sinubukan ko lang. Kasi nung reading na una mega ohms ang reading niya mataas. Kaya ayan, balikan natin ito motor. Maraming salamat sa panonood guys. Ayan, sa sunod video na lang yung pagpalit ng motor kasi wala tayong papalit ngayon. Ayan, dadalhin na lang natin to sa bilihan ng motor. Maraming salamat guys.